Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Miss Jihaini Jairo Hernandez, former Miss and International Grand Winner 2022. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mahigit 2.8 million halaga ng hinihinalang marijuana ang nadiskubre sa La Trinidad, Benguet. Batay sa ulat, nagsasagawa ng mobile patrol ang La Trinidad Municipal Police Station nang mapansin nila ang isang abandonadong sasakyang nakaparada sa Sitio Buhaw, Barangay Pukis, La Trinidad, Benguet. Ang buong detalye ng report mula kay Police Staff Sergeant Mary Ann Pardo. Nakumpiska ng Benguet Police Provincial Office ang tinatayang 2.8 milyong halaga ng hinihinalang tuyong marijuana matapos matagpuan sa isang abandonadong sasakyan sa Sitio Buhaw, Barangay Pugis, La Trinidad, Benguet noong madaling araw ng Hunyo 7, 2026. Ayon sa La Trinidad Municipal Police Station, nagsasagawa ng regular na mobile patrol ang kanilang mga tauhan nang mapansin nilang isang berdeng Mitsubishi Pajero na nakaparada sa lugar at may isang individual na nagbubukas ng likurang bahagi nito. Nang lapitan ng mga pulis ang sasakyan, agad na tumakas ang hindi pa nakikilalang suspect patungong Pugis Road. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan sa loob ng sasakyan ang mga sako na naglalaman ng mga tubular na pakete ng hinihinalang tuyong marijuana, dahilan upang agad na ikordon ang lugar. Humingi rin ng tulong ang kapulisan sa Regional Explosives and Canine Unit, Cordillera Administrative Region, kung saan positibong natukoy ng Narcotics Detection Dog ang presensya ng illegal na droga sa loob ng sasakyan. Dumating din ang mga tauhan ng Benguet Provincial Forensic Unit na nagsagawa ng crime scene processing at forensic examination. Matapos ang mga kinakailangang proseso, isinagawa ang inventaryo ng mga nakuhang ebidensya sa presensya ng punong barangay ng Pugis at isang kinatawan ng media. Kabilang sa mga nakumpiska ang kabuuang 24 na tubular na pakete ng hinihinalang tuyong marijuana na may timbang na 23.4 kilos at tinatayang standard drug price na 2,808,000 pesos. Dinala ang mga nakumpiskang kontrabando at ang abandonadong sasakyan sa La Trinidad MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Patuloy naman ang follow-up investigation upang matukoy at maaresto ang tumakas na suspect, gayon din upang matunton ang pinagmulan at destinasyon ng mga iligal na droga. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Mary Ann Pardo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Pardo. Suspect sa sexual online abuse, huli sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Unit 6 sa Barangay San Pedro, San Jose de Buenavista, Antique. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mary Grace Artesuela.
Bilang tugon sa reklamo ng isang 18 anyos na biktima ng online sexual abuse, agad na kumilos ang mga operatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 upang magsagawa ng entrapment operation sa Barangay San Pedro, San Jose de Buenavista, Antique, laban sa kanyang dating kasintahan. Batay sa investigasyon, paulit-ulit umanong pinagbantaan ng suspect ang biktima na ikakalat sa social media ang kanyang mga pribadong larawan at video kung hindi siya makikipagkita rito kapalit ng pagbura sa mga naturang materyales. Dahil dito agad na sinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Nahaharap siya ngayon sa mga kasong grave coercion, anti-online sexual abuse or exploitation of children at Violence Against Women and Their Children Act. Ayon kay Police Major General Wilson Asweta, Direktor ng PNP-ACG, patuloy na paigtingin ng PNP-ACG ang kampanya laban sa online sexual abuse at iba pang cybercrimes upang maprotektahan ng publiko lalo na ang mga kabataan at mga kababaihan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Isang masayang pagbabalik eskwela ang sumalubong sa mga estudyante ng Lenga Elementary School at Pandayan Elementary School sa isinagawang psychosocial activity ng First Mountain Province Police Provincial Office at Tadyan Municipal Police Station. Yan ang ibabalita ni Police Corporal Katsumi Coffin. Isang ligtas at masayang pagbabalik eskwela ang sumalubong sa mga mag-aaral ng dalawang elementary school dito sa bayan ng Tadyan, Mountain Province. Sa halip kasi na tradisyonal na talakayan ang humarap sa mga bata sa unang araw ng pasukan nitong June 8, 2026, isang espesyal na psychosocial support activity ang inihanda para sa kanila. Ang nasabing programa ay inisyatibo ng mga guro mula sa Lenga Elementary School at Pandayan Elementary School na nag-imbita sa mga kapulisan upang maging katuwang sa aktibidad. Agad namang tumugon dito ang mga kapulisan ng First Mountain Province Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Sandoval Balnes at Tadyan Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Dexter Ramirez. Ang mga kapulisan ay nagturo ng anti-illegal drugs at anti-bullying sa mga mag-aaral. Layunin nitong protektahan ang mga bata at itanim sa kanilang isipan ang kahalagahan ng maayos na ugali sa loob at labas ng paaralan. Pero, hindi nagtapos doon ang aktibidad. Upang mas lalong maging masigla ang unang araw ng mga bata, pinangunahan din ng mga pulis ang iba't ibang team building activities at mga laro na talaga namang kanilang kinagiliwan. Ang psychosocial support activity ay sadyang idinisenyo upang itaguyod ang emotional well-being, katatagan ng loob, at positibong pag-uugali ng mga mag-aaral habang sila ay nag-a-adjust sa bagong school year. Sa huli, ang matagumpay na ugnayan ng mga guro at kapulisan ng Mountain Province ay nagpapatunay na ang edukasyon at paggabay sa mga bata ay hindi lamang responsibilidad ng iilan, kundi ng buong pamayanan. Mula dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Katsumi Coffin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Coffin. Rank 9 Regional Most Wanted Person, arestado ng kapulisan sa isinagawang manhunt operation sa bayan ng Taytay, Rizal. Ibabalita yan ni Patrolman Junmar Abang. Isang tagumpay ang naitala ng Rizal Police Provincial Office matapos maaresto ang isang regional level most wanted person ranked number 9 sa isinagawang manhunt operation sa bayan ng Taytay noong Hunyo 8, 2026. Sa ulat, matagumpay na naaresto ng warrant personnel ng Taytay Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng Provincial Intelligence Team ng Regional Intelligence Unit 4A Rizal
ang akusadong nahaharap sa kasong murder na may nakabinding warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court ng Pasig City. Isinagawa ang operasyon sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal, kung saan ligtas na nadakip ang akusado. Ayon sa record, ang akusado ay may kaukulang warrant na inilabas noong Mayo 29, 2026 at may no bail recommended para sa kasong murder. Matapos ang pag-aresto, agad na ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang naaayon sa batas at kasalukuyang nasa kustudiya ng Taytay Municipal Police Station habang inihahanda ang pagbabalik ng warrant sa korte na nagpalabas nito. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Abang. Isang wanted person arestado ng Camarines Sur Maritime Police Station sa kasong qualified theft. Yan ang ibabalita ni Police Staff Sergeant Joel G. Morino. Isang matagumpay na operasyon ang isinagawa ng Camarines Sur Maritime Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang wanted person sa Pocot, Camarines Sur. Ang pag-aresto ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest sa kasong qualified theft na inisyu ng Regional Trial Court 5th Judicial Region Branch 26, Naga City, Camarines Sur, na may nirekomendang piyansa na 40,000 piso. Ipinaalam sa naarestong individual ang dahilan ng kanyang pagkaaresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang lubos niyang nauunawaan. Dinala siya sa Camarines Sur Maritime Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Camarines Sur Maritime Police Station, ako si Police Staff Sergeant Joel Morino, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Morino. Eastern Police District nagtalaga ng kapulisan para sa ligtas na Balik Eskwela 2026. Layunin nitong tiyakin ang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Metro East. Ibabalita yan ni Patrolwoman Jenny May Dolor. Formal nang sinimulan ng buong bansa ang pagbabalik eskwela at bilang suporta sa mga mag-aaral, guro at magulang. Inilunsad ng Eastern Police District ang taunang Uplan Balik Eskwela ngayong 8 ng Hunyo, unang araw ng pasukan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Melesio M. Buslig Jr., Officer in Charge ng EPD, nagsagawa ng masusing paghahanda ang kapulisan sa lungsod ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Metro East. Kaya maaga pa lang ay nagtalaga na ng mga PNP personnel ang EPD sa mga paaralan para sa police visibility. Layunin nito na tiyaking ligtas ang mga mag-aaral at masiguro ang katiwasayan sa loob at labas ng mga paaralan. Bukod sa pagbabantay sa mga paaralan, isinagawa rin ang inspeksyon sa mga pangunahing kalsada, terminal at pedestrian lanes malapit sa mga eskwelahan upang maiwasan ang traffic congestion at masigurong ligtas ang mga estudyanteng naglalakad papasok sa paaralan. Patuloy ring pinapaalalahanan ng kapulisan ang publiko na maging mapagmatyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos o sitwasyon sa paligid ng paaralan. Maging ang mga magulang at guro ay nagpaabot ng pasasalamat sa presensya ng kapulisan na nagbigay ng dagdag na kumpiyansa at kapanatagan sa kanilang pagbabalik sa normal na klase. Sa patuloy na suporta ng komunidad, katuwang ng EPD ang bawat mamamayan sa pagtataguyod ng ligtas, maayos at mapayapang edukasyon para sa kabataan ng Metro East. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao.
Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BARM, ugaliing mag-fact-check, magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Maligayang pagbati rin po kay Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. bilang isa sa mga nangungunang lingkod bayan sa Pilipinas. Saludo po kami sa inyong dedikasyon at tapat na paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Miss Jihaini Jara Hernandez, former Miss and International Grand Winner 2022. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balitaan ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.